Good morning po sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Sara. Diba? Sa ginawa, nakita ko kasi rito, Korte Suprema pa ho ang gumawa ng paraan. So nangyari, etong mga dati hong desisyon ng Korte Suprema sa impeachment, like yung filing, kailan mo maituturing na yung impeachment complaint is considered as initiated, 'di ba? Nabago eh. Pati yung third mode of initiating impeachment, binago rin po nila. Nang wala man lang silang sinasabi, papaano mo maipapasok yung kanilang hinahanap. So ito hong impeachment laban kay Sara Duterte, lumabag daw po ito sa dalawang bagay. Tinechnical nila na sila rin mismo ang gumawa ng paraan para masabing technical. So, ang sabi doon ay saklaw daw po ito ng 1-year bar rule. Tapos, lumabag din daw po ito sa Bill of Rights pagdating doon sa due process. Wala daw po. Yan sa nasabi nila. Ngayon, teka ha, dahil po sa ginawa nilang ito, diba? Sabi nga, ito, isang study ito eh. Awareness of impeachment complaints against Sara. So marami na pong mga aware, mga nakabalita nito. So 2% na lamang po, base rito sa study na to, ang hindi po nakakabatid ng impeachment. Kaya ganun po karami rin ang naghahangad na malaman, makita ang ebidensya laban kay Sara. Kung totoo ba ang mga akusasyon laban sa kanya. Diba? Ang problema, pinatay agad. Sabi nga ni Okix, kinapon ng Korte Suprema ang Senado. And then public opinion on Vice President Sara Duterte, impeachment, yung sabi, do you think VP Sara Duterte should face a trial? So 80% daw po yung nagsabi ng yes. Diba? Dati pa naman, totoo yan eh. Nung bagong-bago lang ito, lamang po yung kontra doon sa impeachment kay Sara. Pero kalaunan na naririnig na po ng mga tao yung tungkol sa impeachment, ano yung mga kaso, mga reklamo laban sa kanya like sa confidential funds ng DepEd at ng OVP. So marami na po ang interesado na marinig, na mapakinggan, not necessarily conviction. Malaman lang, sa dami ba naman ng chismosa sa Pilipinas eh. 'Di ba? Ayun nga lang kinabit ng kapitbahay, interesado silang malaman. O kung sino yung kachat, interesado silang malaman. Ito pa kaya, pangalawa sa pinakamataas daw na opisyal ng ating bayan pero walang trabaho ang inaakusahan. Ngayon, sabi po nito ni retired Supreme Court Associate Justice Ascuna, isa ho siya sa mga constitutional framer natin. Kaya nga yung, alam nyo naman, mataas ang paggalang ko sa mga constitutional framers natin. Kasi alam ko po na yung mga diwa nila, nung ginagawa yung bahagi ng constitution natin, yung mga nangibabaw na mga saloobin nila, ito po'y tinuturing sa pag-i-interpret ng batas bilang opisyal na bahagi ng batas. Kaya nga madali kong tinanggap, yung forthwith ay hindi pala ito katulad ng pagkakaalam natin na immediately, right away, without no delay, up and away, Superman. Hindi pala ganon. Because sabi niya, another definition nito is pwede pong meron itong justifiable delay. Di ganon. Yun ang nakalagay sa sa background ng forthwith kasi siya yung sumulat. Di ba? At sabi nga rin po niya, so far wala namang naging paglabag. Ganon din si Justice Carpio. Wala rin paglabag ang Kongreso at Senado. Kasi yun na eh. Di ba? Pero ang sabi niya nga po rito ay unfair daw po ito. Etong ginawa na to ng Korte Suprema. Sabi, the 90-page decision of the Honorable Supreme Court in the Sara Duterte case may be legally correct, but it strikes me as rather unfair. I say so because it rules, ibig sabihin ng rules, ibig sabihin ay hinatulan nila yung articles of impeachment na inadapt ng House of Representatives.
Sabi, violating the only one complaint within the 1-year rule by crafting a new definition. So yung 1-year bar rule, gumawa ho ng bagong definition, gumawa ng paraan ang Korte Suprema kabilang yung appointee ni PBBM. And applying it to a complaint adopted in reliance on its previous and then prevailing this definition. Ano po ba kasi yon? Ngayon po kasi, ang definition na sinasabi nila rito, yung maituturing daw pong initiated yung first impeachment complaint, yung December 2, 2024 na i-file ng civil society na valid dahil po tinake up ito ng sa paraan ng pag-take up po ng Kongreso ay yung pag-lapse ng panahon. Una, in-archive nila No, in-archive. So, ibig sabihin po, kahit na hindi po ito dalhin, i-refer doon sa Justice Committee, basta't meron kayong further action. Kasi di ba, binabasa ko naman nakaraan, sabi roon pag-filing daw po ng complaint, tapos na refer. Iba yung endorsement, pag-file, in-endorse ng miyembro ng Kongreso ng isa o dalawa, tapos niyan ipapasok siya sa calendar of business ng Kongreso, and then within 3 days ay i-refer siya sa Justice Committee. Pag na-refer, yun na po ang mangyayari, considered as triggered na po ang day 1 ng 1-year bar rule. Okay? Ang tanong po kasi dito, alin po ba ang nauna? Yung fourth impeachment complaint, ang una pong inaddress ng Kongreso. Di ba? Pero bago po yun, tutuloy natin yun maya-maya. Ito yung nakarating sa akin kasi, hanggang dito lang, kaya hindi ko ito tinalakay. Ito yung naunang ipinakalat, legit pala, coming from the Supreme Court. Kasi kapag hindi po verifiable yung source, hindi ko kasi pinapatulan Kasi mahirap pasunog, 'di ba? Parang katulad lang din 'yan, si Maharlika daw may asawang black na nilason, putik na 'yan. Pinaimbestigahan ko sa mga kaibigan natin na nasa Amerika, mga nakakakilala sa kanya. Kasi meron kaming common friend Nako, tinawanan lang ako. Tagal yan nang kilala si Maharlika. Never nakapag-asawa ng black. At walang ibinurol. So, saan ang galing yun? Di ba? Pati ko nadali doon. Kaya nadala na ako. Ngayon, sabi nito ni Antonio Montalban, there will be no more impeachment trial. July 24 yan, a day before. Di ba? The Supreme Court insider relayed this news. Nako, merong naglabas dito. Alam niyo ho ito, ito tingin ko sinadya ito from the Supreme Court na ipakalat ito. Para to test the water, kung ang taong bayan totohanin bang magwala, mag-people power, magkakagulo, kapag ibinasura nila ang impeachment o kung mabaliwala ang impeachment. At dahil po hindi nag-react ang taong bayan dito, ay binaliwala po. Kaya nangyari, kinabukasan, di ba, Friday, dumali na ang Supreme Court. Actually, kare-receive pa lang ng Supreme Court ng reply ng Kongreso. O wala pa silang pasok, obviously. Baka bakasyon sila Obviously po, ang maliwanag lang rito ay nauna na pong nayari ang desisyon. Kasi nowhere in the decision, they mentioned about something coming from the HOR's reply. Hindi nga binanggit doon, di sana kinastigo nila yung desisyon ng korte ng Kongreso na hindi namin sagutin yung letters F up to J. 'Di ba? No. Ngayon, sabi rito, the Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero redefined forthwith, it was not Escudero who redefined this. And stalled trial is because the Supreme Court anytime now will release its decision
declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. And this is absolutely correct. Yung nga yung sinabi, unconstitutional. Joel Villanueva is assisting Escudero in stalling the trial. 12 justices will vote for its unconstitutionality, and 12 are Rodrigo Duterte's appointees. Ito rin yan. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. So parang, ano ba? Wala ba kayong utang na loob kay Tatay Digong? Hindi ba maligtas si Madam Vice President? Ganon. Okay? And then Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions in 3 billion on behalf of Bongo. But there is a serious catch. The ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvic Leonen. Accurate na naman. An Aquino appointee. Escudero has promised a reward. Leonen will be President Sara Duterte's appointee as Chief Justice. At 62, Leonen still has 8 years to go before retirement. Diba? So he turned 70 in 2032. Yun. Kaya naman pala, i-appoint ang kapalit kapag naging Pangulo na si Inday, si Duday. Only 2 justices will dissent, si Caguiwa, another Pinoy appointee, at saka si Villanueva. Ito lang ang hindi po nangyari. Diba? Yan, hindi nangyari yan. Bagkos yung appointee ni PBBM ay sumali rin. And all this, of course, is not on the big F. If the info from the Supreme Court insider informer will come to pass and proven to be true, whether the insider is telling the truth or not, the paramount response from us is vigilance. Another era of impunity may come our way, one in which the highest court of the land has become political in a hyper-partisan way. Another Duterte of the worst kind will come to power in 2028. Will the Filipino people tilt towards a mass indignation? Ang sagot ko po rito, no. Wala pong umaksyon, wala pong kumilos. Maging kanina, maging ang militanteng grupo, hindi po nagrally sa Korte Suprema o sa Senado. Will the House initiate another impeachment complaint next year? Dapat lang po. Diba? If it comes to pass, the BBM government will effectively become a lame duck. How will it respond to such a travesty of the Constitution? Wala ho, tahimik lang po si PBBM tungkol dito. But the House of Representatives, sabi ni SMR, aapila raw. So, eto si Caguiwa, nag-inhibit. Okay. Tapos, etong appointee ni PBBM, si Villanueva, sumali po sa kanila. Si Singh ay naka-leave. So, unanimous. Ibig sabihin po nito, lahat po nang nag-participate dito ay bumoto ng pabor. Diyan sa kanilang naging en banc decision. Now, ito po yun. Article 11, Public Accountability. Tignan ninyo rito ha. Ang sabi rito sa unang binanat nila sa technicalities, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Kaya nga ang tanong, kailan ba na-trigger? Paano nati-trigger ang 1-year bar rule? Ito lang, ganito lang po kasi kasimple dapat talaga ang impeachment filing of a complaint. So, any House member, no, kahit sinong kongresista, pwede pong mag-file ng complaint. Or isang ordinaryong mamamayan, taxpayer can file. Hindi nga binabanggit na taxpayer. O, ibig sabihin, hindi rin nangangahulugang botante lang. Di ba? So, mamamayang Pilipino, kahit na naturalized, pwedeng mag-file ng impeachment complaint, i-endorso ito ng 1 o 2 miyembro ng Kongreso. Pero hindi po nangangahulugan na yun na ang magsisimula ng trigger point ng 1-year bar rule. Okay? Ini-endorso lamang po nila yan, yung verified complaint, para po tanggapin ng opisina ng Secretary General. And then House Committee. Diba? So, mangyayari rito kasi dapat po, sabi nga ng desisyon nila, wala naman daw pong binigay na kapangyarihan ng Constitution na mag-define ang Secretary General para sabihin kung gaano katagal na dalhin sa Speaker yung complaint. Sabi nila, I agree. Hindi po dapat kasi talaga pinatagal yun. Dapat po talaga, di ba? Dahil rules naman yan ng House na immediately dalhin po sa Speaker yung complaint. Ang problema, sabi ko nga, mukhang
sinabotahe yung impeachment complaint ng civil society. Kasi bakit ito tinengga, salarin, sino yung mga humarang para hindi ito iakyat. Yun na po yung number 1 na clue. And then, kung naiakyat po yan, ang dapat po mangyayari doon. Again, ito po, alin po dyan sa dalawang yan. Di ba? Ang gagawin po dyan ay i-calendar yan para pag-usapan do sa order of business, and then in 3 days, i-refer po yan sa Justice Committee. And then, pagdating ng Justice Committee, magkakaroon po ng mga didesisyonan nila dyan. Is it sufficient in form or sufficient in content ba ito? Dalawa pong separate yun. Pag ang kanilang sagot dyan ay yes pareho, then papasagutin po sa reklamo si Sara et al. And company. So that is the due process. Ngayon, pagkadating nito, nakuha na nila yung sagot within 60 days from the time of referral to the Justice Committee, ay maglalabas po sila ng resolution. Pagbobotohan nila ito. Ngayon, pag pumasa yung kanilang resolution, let's say, ang tanong dapat bang ma-impeach? Valid ba yung impeachment complaint, yung articles of impeachment, yung impeachment complaint laban kay Sara base sa kanyang mga sagot. Pag ang sagot nila doon ay affirmative yes, so ang gagawin ngayon dito ay i-schedule yan para po sa plenary deliberation. Pagdating po ng plenary deliberation, kinakailangan po doon ang 1/3 na boto para po yan ay umusad. At yung articles of impeachment na inadapt nila doon, yung complaint, yun ay magiging article of impeachment. So, eto na yung plenary vote. So, 1/3. Ngayon, pagdating doon, impeachment trial na po. Di ba? Ganyan lang po dapat kadali. Ngayon, sa bagong ginawa po ng Supreme Court, mismo ito mismo, 11 Congress, di ba? Binabanggit dito, initiating impeachment shall be initiated by only a verified complaint for impeachment filed by a member daw ng House or wala po yung third mode rito eh. Yan, i-refer doon by at least, yan. Ito yung third mode. And then ito yung rules nila. Dito sa ibaba, impeachment proceedings are deemed initiated at the time of filing of such verified complaint or resolution of impeachment with the Secretary General. Ito po yung sinasabi ko kanina. So maituturing po na ito pong third mode na ay na-initiate po ito nung February 5 pagkatapos i-impeach ni Martin Romualdez si Sara. Tapos, sinubmit nila ito sa Secretary General para ito po ay dalhin doon, i-transmit doon sa Senado. Pagkatapos po nito, ang sumunod pong pangyayari ay tinalakay naman po, tinake up naman po ito ng House. Katunayan nga, doon sa kanilang session ay in-archive nila yung tatlong naunang complaint. Okay? Parehong na-endorso yung tatlong yun. In-archive nila ito. Pagkatapos ngayon ito, nagkaroon na ng adjournment, automatic po yung archive na yon ay na-dismiss na. So sinasabi ng Korte Suprema ay yung mere filing. Okay? Mere filing. And then another action ng House ay nag-trigger na. Pwede pong i-consider yun kasi binabanggit naman rin talaga eh. 'Di ba? Meron nga diyan sa Francisco at saka doon sa Gutierrez decision na coupled with, 'di ba? Congressional action para makapag-move forward, na-trigger yung impeachment. Ang nangyari po secondary yun eh. Ang naging decision doon i-archive nila. Ito pong third impeachment. So, lusot po ito dapat eh. Hindi po ito nakapag-violate ng rules. Akala ko nga nung una, ang pagkakaintindi ko nung una, itinama lang ng Korte Suprema yung pagbabago. Yung desisyon nila, itinama lang nila ron sa mga naunang desisyon.
Akala ko nung una ganun lang. Ang problema yung epekto. 'Di ba? Hindi na matutuloy ang impeachment. Kasi po sinabi nila void from the very beginning. Ibig sabihin po, walang bisa ang pag-impeach ng House. So erase yan sa record na na-impeach si Sara ng House of Representatives. So kumbaga, wala pong Vice President pa sa kasalukuyan ang na-impeach officially. Kasi from the very beginning daw, wala daw void ab initio. Now, tignan nyo to ha. Hindi ho ba ang sinabi nila ay wala raw pong hustisya? Di ba? Hustisya. Due process, nalabag daw po yung due process. Okay, paliwanag ko lang din po ito. Meron pong 3 modes para mag-file ng impeachment. Hindi ho ba? Ang nangyari po sa atin ngayon, ito pong 1/3 filed by at least, di ba? Filed by at least 1/3 of all members of the House. Ibig sabihin, meron po silang verified complaint. Ang sinasabi dyan, verified complaint or resolution of impeachment. Wala naman po silang ginawang resolution of impeachment Ang meron sila, verified complaint. Pero alin man po sa dalawang yan, diba? Pwedeng gamitin. Ito po kasing resolution of impeachment, ito po, dapat po ito manggagaling sa alam niyo ba kung saan ito dapat manggaling? Yung resolution of impeachment? Dapat po ito manggagaling sa Justice Committee. O resolution of impeachment. Hindi po railroaded mode ang tawag dyan. Okay? So ibig sabihin, ito magpa-file halimbawa merong nag-file ng impeachment complaint. No? Ngayon, ito pong Justice Committee, nagkaroon na sila ng resolution. So yung resolution nila, bago yan lumabas, napasagot na sila Sara and company. Okay? Ang gagawin ngayon nitong 1/3, kukunin nila itong resolution na ito at ito na yung gagamitin nila. Para ma-transmit doon sa Senado. Yun ang sinasabi nila na dapat doon daw po manggagaling yon. Pero pansinin nyo naman ito. Ang sabi rito, meanwhile, for the 3rd mode, Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng Constitution would no longer require such referral. Ano yung referral po? Manggagaling po yan. I-refer po yung reklamo doon sa Justice Committee. Hindi na po raw kailangan yun dito sa 3rd mode. Kasi kung titignan nyo naman po talaga mali Di ba? So ang dapat po itong resolution, ang tama po talaga dyan, ito mismo yung halimbawa, merong, let's say, the Justice Committee na nagkaroon sila ng resolution, not necessarily na galing po ito sa alinman sa dalawang complaint dyan. Meron silang resolution na nabuo para i-impeach si Sara. Itong resolution na ito ay i-endorso ng 1/3 members ng Kongreso. Wala pong nakalagay dito na magkakaroon pa ng referral sa Justice Committee. At tanging sa Justice Committee lamang nangyayari ang proseso ng due process. Di ba? Kung saan, bibigyan mo ng pagkakataong sumagot ang akusado. Wala nga po talagang nakasulat dito Di ba? At least dito, maliwanag dito po. Itong dalawang ito ay kinakailangan na mare-refer pa yan. Tignan nyo ha. Punta natin yung consti uli. Ito yung consti. Ito yung dalawang mode, yung 2 modes. A verified complaint or impeachment may be filed by any member of the House or by any citizen upon resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days. Dito, pasok sila dyan and referred to the proper committee within 3 session days
Thereafter, the committee, after hearing and by a majority vote of all its members, so ito, due process yan, yung pasasagutin yung inirereklamo. Then, pagka majority vote daw po, shall submit its reports to the House within session 60, within 2 months mula po ng referral sa Justice Committee, and then together with the corresponding resolution. And then the resolution shall be calendared for consideration by the House. Ito na po yung pagbobotohan ng Kongreso. Halimbawa, pasado po na sa Justice Committee ang impeachment laban kay Sara. Pero yung resolution po na 1/3, hindi po nakuha yung 1/3. Di wala pong magaganap na impeachment. Walang referral dun sa Senado. Ganun po yung mangyayari. Ngayon, dito po sa third, ito po yung third mode . Ang sinabi lang rito, a vote of at least, ito. Teka. Itong fourth paragraph. In case the verified complaint resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment. Samantalang po dito, yung pong resolution nila na yan na po yung magiging articles of impeachment. Yan yung pagbobotohan . Dito, yung verified complaint or resolution ng committee, not necessarily po, pinatawag nila o ano pa man. Ang mangyayari dyan, ang sinasabi, ay the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Lumilitaw po ngayon, naging invalid po ito. Lalo na itong verified complaint. Kasi at least dito sa resolution pwede pa nilang paandarin dito yung patatawag sila Sara, di ba? Pasasagutin. Dapat nga, sabi ko nga, dapat pinatawag na lang nila, dapat resolution of impeachment na lang ginawa para patatawag ng Justice Committee kasi that's the right committee, di ba? O kaya yung committee on yung nag-investigate kay Sara o yung resolution nila na hinihingi nila na i-impeach si Sara dahil hindi sinasagot yung dahil sa pagklase ng ginawang paggasto sa confidential funds. So ayun ay committee on good government and accountability. Yun ang investigate kay Sara. Ganun po sana dapat ang mangyayari. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema na dapat sa lahat ng bahagi ng impeachment na andon ang due process. Mga kababayan, dito po yun po pwede. Ang problema ito Ito yung ginamit nila, verified complaint. Kapag maghanda ka ng complaint, natural hindi mo ipatatawag na, "Oy Sara, may gagawin kaming kailangan namin ng verified complaint. Kailangan namin kayong sumagot sa bintang namin sa iyo." Katarantaduhan na step yan. Yan pong gustong mangyari ng Korte Suprema. Either verified complaint or resolution of impeachment, kakailanganin mong ipatawag yung iyong inaakusahan para sumagot. Diba? So, kukwestiyonin na naman ito. Saan nakalagay sa Constitution na kailangan kaming pasagutin? Diba? So, lumilitaw ngayon, unconstitutional itong verified complaint ito sa third mode. At itong resolution of impeachment, kinakailangan dadaan po sa sistema nito. Magkakaroon ng hearing, pasasagutin. Ang kaibahan lang, hindi na po kinakailangan pang i-refer sa order of business within 10 session days at i-refer sa proper committee. Kasi sabi nga rito such referral daw po would no longer require na diyan sa third mode. Alam niyo po, kung ganito kasi sana yung ginawang pagbabago ng Korte Suprema sa definition, gumawa sila ng bagong definition na lumilitaw tuloy ngayon, invalid yung ginawa kay Erap. Kasi yung kay Erap Estrada, ganito rin railroaded rin.
Oh, yun nga lang walang question, 'di ba? Ang question lang doon kay ERAP noon is kailan po na-consider na initiated yung reklamo. Kasi dalawang impeachment ang isinampa sa kanya eh. Ito yung hindi nila sinasagot eh. FG, yan, HI, HG pala, J. Kasi sinasabi nila rito, ang dahilan po nila rito ay yung independent or independence ng legislative department sa Supreme Court. Kumbaga, pinanghihimasukan nyo naman na kami. May mga pansarili kami internal rules namin na dapat na igalang ninyo. At sa mahabang panahon, ginagalang nyo naman ang aming internal rules. Yan ang sinasabi nila rito. Ano po ba yung laman ng mga tanong na yon? Sabi ko nga nung una, mukhang hanap butas ang Korte Suprema. Kasi kabado ko rito, bukod pa doon sa yung sinasabi na there will be no, yung nilabas ni Montalven na there will be no impeachment. I-declare daw ng unconstitutional. Akala ko chismis lang, pero totoo pala. 'Di ba? Ang tinatanong dito, yung articles of impeachment ang binabanatan ng Korte Suprema rito eh. Anong tanggapan daw, anong opisina raw or committee ang nag-draft ng articles of impeachment? 'Di ba? Biglang sabihin dito yung verified complaint. And then tinatanong rin nila rito, ito ba ay na-circulate sa mga members ng Kongreso, no? Bago pinagbotohan? Railroaded nga eh. 'Di ba? Railroaded. Ang iniisip po kasi rito ng Korte Suprema malamang resolution po 'yon, yung ginamit na mode. Ang nakalagay sa third mode, 'di ba? Verified complaint or resolution of impeachment. Hindi naman resolution of impeachment 'yon. Kung ito po ay resolution of impeachment, kinakailangan nasunod ito para sa due process, napaikot, 'di ba? Ito, isa pa to, tingnan niyo ha. When it was circulated to the members of the House, when it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information, di ba? If resolution talaga, meron talagang mga ganito. Oh, resolution for impeachment. Ulitin ko, hindi po resolution for impeachment because verified complaint ang ginamit nila ron sa third mode, ang ginamit ng Kongreso. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate and naputol na. Ang isang tinatanong pa rito kasi ay nabigyan ba ng kopya si Sara Duterte, yung mga akusado para sumagot, yung ganon. Uulitin ko lang, ang third mode po na ginamit kasi rito ay verified complaint. So there's no way again dito para po magbigay puwang diyan sa sa sinasabi nila na dapat mayroong due process, magkakaroon ng pagkakataong mapasagot. Kaya nga ang sagot ng prosecution diyan nung may nagtanong sa kanila, ang sabi nila, saka na namin sila pasasagutin sa court na mismo, sa impeachment court na. Kasi wala talagang way rito eh. Hindi kailangan ng referral sa Justice Committee. Kailangan lang ang 1/3 votes ng membership ng House. Nakuha nila higit pa. Oh. Talagang mismong ang Korte Suprema po ang unconstitutional dito. Naalala ko yung sinabi ng aming professor when I was a student, ang Korte Suprema, palagi silang tama. Kahit na sa pananaw ng maraming legal luminaries, sa pananaw mo, sa libro mo, mali sila, ay tama pa rin sila. Ang tanong ko po ngayon ito, papaano po pag ganito ang sitwasyon? Ang Korte Suprema na po ang umaabuso sa kapangyarihan. Sila na po ang gumagawa ng paraan para maharang ang isang bagay. Madali po kasing sabihin na kulang sa hustisya. Kita nyo nangyari, mali yung kanilang nirurule. Mali yung kanilang hinusgahan.
sapagkat hindi po resolution for impeachment ang ginamit sa third mode. 'Di ba? Paano to? Pag ang Korte Suprema na po ang nagkamali, kanino po tatakbo ang taong bayan? Ito yung sinasabi rito nila. To ensure respondent in the impeachment complaint is heard under the requirement of due process in the procedure of Article 11, Section 3.4. No? Puntahan natin yung sa 4, 3.4 na yan, number 4. Ito po yung sa number 4 na binabanggit. In case of verified complaint or resolution of impeachment. Diba? Ito yung tinutukoy nila. Diba? Option yan or yung nakalagay. Magkaibang bagay ang dalawang yan kasi kung ito po'y parehong bagay lamang, nako, hindi na po nilagay na magkahiwalay ng pangalan. Diba? Alin lang sa dalawa na yun, malamang ito lang yan. Balikan natin to ulit. Sabi rito, provide copy of the articles, di ba? Bigyan ng kopya sila para makasagot, mga ganyan. Sabi pa rito, we quote from the final note of the unanimous decision, sabi, it is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed with the rule of law, with the rule of just law. We cannot concede the sobriety or of fairness inherent in due process of law to the passions of a political moment. Our fundamental law is clear. The end justified the means. Yun nga yung problema Kayo mismo, yung Supreme Court mismo, yung nagkamali rito. Sa sobrang halata po kasi, dito nga po nahahalata na nauna nang isinulat ito. Tinanong na lang nila ang House of Representatives, pero whatever the response is, ito po yung magiging desisyon. Kasi nga ang paniniwala nila, dapat po rito tanongin ng Korte Suprema ano ang pagkakaintindi ninyo dito? Di ba? Ano yung pagkakaintindi ninyo rito sa third? Is it the same complaint, a verified complaint, and resolution of impeachment? Are they both the same? The only difference is just the name? Pareho lang ba yung dalawang yan? Diba? Paano to pagka sila na mismo yung nagkakamali? Sabi pa nila rito, we will not allow that to happen again. Kasi ngayon nangyari kay Erap talagang purely. Diba? Pinolitika si Erap nun. We will not hesitate to declare what is legal, just and right for our people. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of law, of just law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Tapos effective immediately raw ito. Oh my God. Diba? Correct, para ma-verify, mag-imbestiga. Sablay na sa impeach. Diba? Ang daming abogado, sana kumilos din. Ang problema nga, takot sila Kasi nagbanta po ang Korte Suprema na magsasite yata sila ng contempt. Alam niyo pwede pong i-impeach ang 13 justices ng Korte Suprema. Nakalagay po 'yan sa sa batas mismo. Ito po. Sino-sino yung mga impeachable officials. Sabi rito, the President and the members of the Supreme Court. Okay? President, Vice President, members of the Supreme Court, members of the Constitutional Commission, COA, Ombudsman, Civil Service Commission, COMELEC. Yan po yung mga impeachable din na mga members po ng Constitutional Commissions. May be removed from office on impeachment or for conviction of culpable violation of the Constitution, blah, blah, blah.
pwede po silang ma-impeach yang 13 na mga pumabor, na mga nag-participate dito. That's right. Pang-abuso sa kapangyarihan. This is not just a simple overreach from I believe. Talagang ito po ay parang ang dating nga sa akin mga alipores pa ni Sara na ang sumulat nito 'Di ba? Kasi yan rin yung mga tirada ni Sara Nalabag yung 1-year bar rule. Isinubmit ng December 2, hindi nila agad. Kung meron pong pagkakamali rito ang House of Representatives, ang pagkakamali po nila rito, hindi po nila agad isinubmit kay Speaker Martin. Yan, yun ang pagkakamali nila rito. Hindi nila agad dinala kay Speaker Martin. Bakit pinatagal yan ng 2 buwan? Yun ang malaking tanong sa akin Kasi po, kung isinubmit agad nila at na-calendar yan, na lagay sa order of business, tapos 3 days na refer na sa Justice Committee. 'Di ba? Nagkaroon ng mga hearing, magpi-plenary. Ito yung sinasabi ko noon pa. Kung i-impeach niyo si Sara, dapat nga bago pa mag September or October, dapat i-impeach niyo na. Bakit? Kasi dadali na yung budget season, 'di ba? Yung mga ganon. Pagpalo ng January, pwede na ang Senado na magsimula ng impeachment trial. Wala nang gagawin Wala nang idadahilan sila na wala na kaming session. Nangyari, kasalanan ng HOR, bakit last minute sa kanila to ginawa? Diba? Natuloy na puno ng issue kung tatawid ba ng susunod na kongreso, issue pa yan pinatawid. Ang tanong naman doon, kung ngayong nakatawid, tatanggapin ba yan ng mga bagong miyembro ng Senado? Pag-aawayan pa, di ba? Dapat ginawa ng maayos, ginawa ng pulido. That's right, di ba? Binutasan kasi walang butas. Dinaan sa pag-iba ng rules para ma-technical. That's correct.